humihingi ng tulong ang mga residente ng ilang bayan sa Northern Samar na nawala ng bahay. Natabunan kasi ng landslide at tinangay ng baha ang kabuhayan ng maraming residente. At ngayon, mayat maya na namang bumubuhos ang malakas na ulan doon. Magbabalita si Mon Gualvez. Kung hindi nagtumbahan, lubog sa tubig ang mga puno't pananim. Yan ang nabutan namin nang makapasok ang News 5 sa bayan ng Katarman dito sa Northern Samar. Ang mga bahay, kung hindi nabalot ng putik, nagkasira-sira naman. Si Nanay Rosita, sa kalye na namin inabutan. Ang bahay kasi nila, banyo na lamang ang naiwan matapos ang mataas na baha. Wala kami mapera. Pagka ng bahay namin, andun na naanod na, wala na. Puro hanap buhay namin dito, puro lang mga gulay. Ngayon, mga ganyan, wala kami nitatanim, wala kami makuha mga produkto. Hindi naman sila makahingi ng tulong sa kalapitbayan dahil sarado pa ang mga daan nung una. Nag-iwan ng kaliwat ka ng landslide ang mga pag-ulan kaya naman nag-deploy na rin kaagad ng ilang mga backhoe para mapaspasan yung pag-alis ng mga humambalang sa kalsada. Target kasi nila madaanan kahit yung isang lane dahil isa ito sa mga main road patungo sa Katarman kung saan naroon ang kapitolyo ng probinsya. Ang pamilya ni Elizabeth, sige ang linis at pag-alis ng putik sa kanilang bahay sa bayan ng Lope de Vega. Kagagawa pa lang kasi nito. Pero kahit appliances na inakyat na nila sa second floor, inabot pa rin ng tubig. Heto pa ang masaklap. Wala kami nadala na isa. Kung ano lang suot namin, yun lang. Si Kuya Jerry nanlulumo dahil pati hanap buhay nila natabunan ng lupa mula sa bundok. Yung mga galing sa duli, yung mga paninda na natabunan. Yung iba nasa ilalim, yung mga mineral water, tsaka mga suka, toyo, nandyan sa ilalim. Bahay po ba ito? Oo, bahay namin. Heto namang ukayan, halos wala nang mga benta sa mga damit. Nakahanda naman daw lumikas ang ilan na kausap namin. Pero ang tanong, saan naman daw sila tutuloy? Gusto, kung may malilikasan, kaysa manirahan kami na hindi kami matatahimik, hindi kami makakatulog, dahil sa pangangamba. Gusto nga raw sanang mamigay ng construction materials ng lokal na pamahalaan pero fourth class municipality kasi ang Lope de Vega kaya hanggang food packs lamang daw ang kaya. Bukod dyan, karatapos lang din ang halalang pambarangay. Kasi transition, ka-election pa lang. So ang iba walang pondo, limitado yung pondo. Ako, Simon Gualvez, para sa Kaugnay po ng balita natin tungkol sa Northern Samar na antala ang nakatakdasan ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Northern Samar dahil sa masamang panahon. Para po sa update, live na magbabalita sa atin si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ba muna ang lagay ng panahon dyan? Angela, nananatiling makulimlim pa rin ang panahon dito sa Northern Samar, in particular sa Katarman. Although ngayon, sumisikat ng konti yung araw dito sa area, pero magmula kagabi hanggang kaninang umaga ay talagang walang patid yung buhos ng ulan dito sa lugar na nagdala ulit ng takot sa mga residente dahil nga ito na yung naranasan nila nitong mga nakalipas na araw na walang patid na ulan dito nga sa probinsya na nagdulot ng napakataas na baha. At ito rin yung dahilan naman ngayon kaya hindi natuloy yung pagbisita dito personally sana ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Katarman dahil nga sa sama ng panahon at nakatakda pa sana niyang bisitahin or i-check at magsagawa ng personal briefing or briefing nga dito sa naturang probinsya regarding sa nangyaring insidente. Ngayon or kanina katatapos lamang ng ginawang Zoom meeting na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang ilang mga cabinet secretaries and of course the local government and the provincial government naman dito sa Northern Samar. Nagstay na lamang si PBBM sa Tacloban Airport at hindi na nakabiyahe via chopper papunta dito sana sa Katarman dahil nga sa hindi magandang lagay ng panahon, Angela. Kumusta naman ang Northern Samar ngayon, Mon? Ang Northern Samar ngayon, Angela, talagang nangangailangan pa rin ng labis na tulong. Una, malaking problema pa rin dito yung supply ng kuryente. As per the governor, Edwin Ongchua ng Northern Samar, nasa 30% pa lamang daw ang naipabalik o naire-restore yung electricity sa buong province, habang 40% naman sa water supply. Kaya naman in terms of utilities, talagang malaking problema pa para sa kanilang mga kababayan na naapektuhan nga nitong walang patid na ulan at pagbaha. In terms naman ng communication signal, ang description nga nila dito ay intermittent daw kasi nga sulpot-sulpot lamang at hindi pa rin ganun ka-stable dahil ang sinasabi nila kapag nawawalan daw ng kuryente dito sa malaking bahagi ng probinsya, sumusunod din daw na nawawala naman
yung line of communication, which is very, very difficult para sa mga residente dahil siyempre ang kailangan nila is easy access sana ng tulong at talaga yung mga resources madali sana makakarating sa kanila, pero isa ito sa malaking problema. Isa rin sa kahapon lamang ng hapon na solusyonan ay yung transportation, no, or ibig sabihin yung mga roads na na-clear. Technically ngayon, lahat naman ng roads papasok at palabas ng Katarman ay nabuksan na matapos ngang i-clear, no, ng mga backhoe, lalo doon sa may bahagi ng Lope de Vega na samot-saring mga landslides ang natamo, no. Ang ilang mga pamilya na nanatili pa rin sa evacuation centers, Angela, dahil nga bukod sa may baha pa rin sa kanilang mga tahanan, ang iba, wala na pong babalikan ng mga bahay matapos tangayin at talagang hindi na mapakinabangan ng kanilang mga tirahan dahil nasira ng baha na may current o may talagang agos pa. Angela. Mon, ano yung magiging long-term plan nila para dito sa mga residente na sinabi mo nga nasa evacuation center at talagang marami sa kanila ay wala nang babalikan na bahay? Oo, ang long-term nila dito, Angela, talagang una, kailangan daw, no, mas paramihin pa yung mga puno na itatanim doon sa mga bundok dito kasi karamihan sa mga bundok medyo aminado sila, talagang nababawasan na yung mga puno at talagang pahirapan nga raw yung problema pa rin ng illegal logging, may mga nakakalusot pa rin daw, no, in which ito kasi yung dahilan kaya nagkakaroon pa rin ng mga landslides. Pangalawa, mukhang pagbabawalan na or magkakaroon ng regulation sa pagkakaingin kasi isa sa sinasabi naman ng provincial government dito mukhang climate change pa rin talaga itong nangyari sa kanila dahil marami sa bahagi ng Katarman and other parts of the provinces hindi naman doon talaga binabaha, pero ngayon dahil nga sa dami ng volume ng ulan or ng tubig na bumuhos nga dito sa probinsya, yung isang buwang volume sana ng ulan na pang probinsya nga binuhos lamang sa isang araw, kaya naman talagang they describe it kanina ni Governor kay PBBM sa kanyang report, malaundoy ang kanilang naranasan kung ikukumpara daw dyan sa Maynila na naranasan din naman ng mga kababayan natin noong 2009. Kaya naman talagang labis yung kanilang pangangailangan. Kanina kahapon, isa yung naitala ng patay dito sa Northern Samar Province. Siya ay galing sa Pambuhan, isang babae na nabagsakan daw ng puno sa kasagsagan ng pag-ulan. Meron din isa kaninang na-recover na bangkay pero kinukumpirma pa yung mga detalye nito, no? At kung maisasama na rin ba yan sa bilang ng mga casualties dito sa probinsya, Angela. Or ba, Mon, ilan na yung bilang ng casualties dyan? Ayun, so initially, isa pa lamang yung binibigay na count ng provincial government, yun nga yung sa Pambuhan Town. And then pangalawa, meron dito sa Katarman na another casualty na na-recover matapos malunod, no, dito sa Katarman River. So inaalam pa natin yung detalye dyan. At the same time, yung ilang pa mga reports na kumakalat sa social media na ilang mga casualties din daw pero vina-validate at vina-verify pa nga ng mga otoridad dito. In terms naman ng mga evacuees, nako, marami-rami pa rin mga talagang nasa evacuation center in Katarman alone. Hindi bababa sa 2,000 pamilya or 2,000 individual ang nananatili pa rin sa covered court ng provincial capital. At doon muna pansamantala nananatili dahil sabi ko nga kanina talagang wala na rin silang babalik ang mga bahay yung ilan. Kaya naman labis pa rin sila nangangailangan ng mga tulong gaya ng mga food packs, mga tubig na maiinom, gamot, damit, at saka pinakakailangan talaga nila is construction materials para sa mga nasirang bahay. In which, ang unang balita din natin, no, papunta na rin dito ang Alagang Kapatid Foundation para maghatid ng mga tulong kasama na rin ang iba't ibang mga tulong kapatid companies natin na kabahagi po ng MVP Group of Companies para nga tumulong din sa mga kababayan nating mga nasalanta dito sa Northern Samar. Wala po talagang matatakbo ang iba ang mga kababayan natin dito kundi tayo rin mga kapatid. Kaya po talagang ganoon na lamang sila kumatok ng tulong sa mga nangangailangan. Mon, lastly, mabilis lang, papaano naman sa usapin ng pag-aaral ng mga bata? I understand na correct me if I'm wrong, may suspension yung mga klase dyan, but at some point, kailangan din nilang bumalik sa pag-aaral. Paano yun? Ano yung naging plano ng LGU dyan at of course ng Department of Education? Hanggang ngayong araw, yung class suspension, Angela, no, mapa elementary, secondary at hanggang tertiary level.
buong province yan ng Northern Samar. Pero by next week, magbabalik na ulit sa klase, no, dahil nga nag-subside na rin naman yung karamihan sa mga areas ng baha. Ilang barangay na lamang din ang mga meron pang tubig, at ito yung kumbaga ina-analyze pa nila at ina-assess kung paano mapagpapatuloy yung pag-aaral. Pero in majority, magbabalik eskwela na rin naman daw eventually ang mga bata by next week. Yan ang sinasabi naman ng provincial government para hindi rin naman daw mahinto, no, at maging sagabal sa number of days na dapat ay nasa paaralan ang mga estudyante. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.